Noong June 15, 2026, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation number 1318 na tumatawag sa Congress sa isang special session sa June 17. Walang legal issue dyan. Maliwanag ang Article 6, Section 15 ng Constitution. A special session may be called by the President at any time. Pero may isa pang provision na hindi dapat kalimutan. Article 6, Section 16, Paragraph 2. A majority of each house shall constitute a quorum to do business. At iyan ang hindi kayang likhain ng kahit anong proklamasyon. A special session can bring senators back to the session hall, but it cannot manufacture a quorum. Hindi nito otomatikong sinasagot ang mga tanong na hanggang ngayon ay pinagtatalunan tungkol sa quorum, sa leadership changes, at sa committee reorganizations. That said, I sincerely hope that this special session finally becomes the beginning of the end of this Senate squabble. Napakarami ng enerhiya, oras at atensyon ang nauubos sa usaping ito habang marami ring mas mahalagang problema ang kinakaharap ng bansa. At higit sa lahat, umaasa ako na isang senador na may malinaw na legal standing or locus standi ang tuluyan nang magdala ng isyong ito sa Korte Suprema. Hindi para manalo ang isang kampo, hindi para matalo ang kabilang kampo, kundi para magkaroon na tayo ng isang pinal at otoratibong judicial determination kung ano ba talaga ang tamang interpretasyon ng konstitusyon sa mga pangyayaring ito. Because what the country needs now is not more political noise. What we need is constitutional clarity. What we need is legal certainty. At kung may hindi pagkakaunawaan sa kahulugan ng konstitusyon, ang huling tagapagpaliwanag nito ay hindi ang Senado, hindi ang Malacanang, at hindi rin ang IBP or ang social media. Ang huling tagapagpaliwanag nito ay ang Korte Suprema. Until then, the debate continues because in constitutional law, proclamation is not validation at ang quorum ay hindi idinideklara. Ito ay pinapatunayan. Another day, another regal POV.